Base ho dito sa post ng Manila Bulletin, in the House of Representatives, support is never forcibly sought but voluntarily given. Those said House spokesperson lawyer Princess Abante on the reports that Cebu 5th District Rep. Vincent Franco Duke Frasco didn't sign the manifesto of support for House Speaker Martin Romualdez heading into 20th Congress. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Magkakaroon ho talaga ng rigodon dyan sa House of Representatives. Kaya ngayon pa lang nagkakaroon na ng bilangan. Lalo na yung mga kakapanalong congressman, yung mga incumbent congressman, kung nasa likod pa ba nila, kung ang speaker pa ba nila itong si Martin Tambalus Romualdez. Ito ho, ano pa lang, umpisa pa lang ng pagguho ng pamumuno nitong si Tambalus diyan sa House of Representatives. Umaasa ho tayo sa mga susunod na panahon dahil papasok dyan sa eksena dyan sa 20th Congress, papasok ho dyan si Attorney Rowena Guanzon. Sino pa? Yang Duterte Youth, marami hong mga bagong congressman ang papasok sa 20th Congress na kung saan determined na ho sila na talagang susuwagin ho nila itong si Tambalus pagka-umpisa ng 20th Congress. Hindi ho tayo magtataka sa pagpasok ng 20th Congress biglang mawala bilang speaker itong si Tambalus. Kung mawala man yan at kaalyado rin ni Tamba ang kanilang ilinagay dyan, simple lang naman ho yun. Ibig sabihin nagkaroon ng moro-morong rigudon kung sakaling ilagay dyan, kaalyado rin nitong si Marcos Jr. Ibig sabihin, naghahanda na ho sila doon sa pinakamalaking transition na kung saan mamamayagpag na ho itong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte sa susunod na 3 taon. Kaya kahit papaano para mawala sa isip ng ating mga kababayan lahat ng kabalbalan na ginawa nitong mama na to, mag-i-exit na ho siya habang maaga. Pero sa kapal ng mukha nitong si Tambalus sa tingin ho natin, malabo hong mangyari yan. Ang kapal ng mukha ng mama na yan. Sa tingin ho natin, kahit mag-2028 election na ho, kung kaya niyang siya ang maging Speaker of the House, talaga hong hahawakan niya ho yung pwesto na yan. Ito na ho mga kababayan, kasi dyan siya kumbaga nakakapagsiga-sigaan. Dyan niya yung pagiging supot niya, dyan niya huli nalabas, dyan sa kanyang pwesto bilang Speaker of the House. Kasi kung wala yung pwesto na yan, una, walang nakikinig sa kanya, walang rumirespeto sa kanya, ano hubang nagawa niya bilang Speaker of the House sa loob ng 3 taon pagpasok ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Maliban sa puro ayuda, ano hong ginawa ng pamunuan ng House of Representatives? Maliban sa puro ayuda, maliban sa paninira sa mga Duterte, maliban dun sa mga walang kapararakang hearing na inuumpisahan ng mga aso ni Tambalus, TRICOM, TWADCOM, Committee on Bad Government, ano pa? Maliban ho dun sa mga nabanggit natin na yon, ano ho bang iniambag ng mama na yan? Para magkaroon ng pangmatagalang ginhawa sa nararanasang kahirapan ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. I-comment nyo ho dyan sa baba. Eto na, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot. Sa mga nakamiss dito kay Kamoisture, isa ho tayo sa mga nakamiss dito kay Ma'am Sas. No? Kaya siyempre, liliitan ko na lang to para katabi ko na lang itong isa sa mga iniidolo ko, itong si Ma'am Joey. Ito, dito ho tayo, rekta ho tayo dito mga kababayan. Panoorin ho natin to. Ang ating sister from the cosmological universe. Ayan. Ano na naman? Diyos ko Lord. Bakit mahiring na naman? Inano nila, sinara nila. Hindi ka na ba nila in-email? Hindi ka na naka-receive ng email from them? Or naka-receive ka din mo na lang? I don't know. Wala na akong email. Sabi ni Juan Fernandez, binasa raw niya yung sinend mo sa committee. May sinend ka ba sa committee? Binasa niya? Binasa niya? May binasa siya yung parang recommendation mo on parang position paper, something like that. Pero kasi sabi ni Juan Fernandez, binasa raw niya. Binasa niya saan? Binasa niya ng sarili niya. Wala May akong recommendation. May email ka, parang paano masaspot ang fake news, something to that effect. May ganun ba ako?
in-email mo na mahabang-mahaba? Sabi niya, Well, yung email. Tapos yung sa email mo daw, parang ina-explain mo what is fake news. Huh? Ano sabi? Ang in-email ko sa kanila, Yung kay kaso Martin. ni Martin. Oo. Ayun. So, kaya hindi nila ako tinawag kasi binasa na nila ang aking position paper. Hindi naman, parang sinabi lang niya, si Sas nag-submit siya ng parang position paper niya, ganun. Hindi ka naman masyado na kasi nagmamadali si Dan Fernandez eh. Nagmamadali siya kasi tinatangayan ni kaloka si Crisette at saka si kaloka si Crisette at saka si Ate MJ.